Narito na ang mga eksenang susunod na dapat nating abangan dito lang yan sa nangunguna at tunay na tinututukan gabi-gabi ng mga magkakapamilya, kapatid o maski kapuso ka man. Mapa-online o pre-TV saan mang sulok ng bansa maski sa ibang panig ng mundo, aba naman trending na pinag-uusapan at solid na pinapanood. Tunay nga namang hindi na talaga may kakaila ang kamandag ng bagsik ng hagupit ni Mr. Coco Martin bilang tanggol dito lang yan sa pambansang teleserye ng bayan, ang FPJ's Batang Quiapo. Natunghayan natin ang kagustuhan ni Tanggol na muling mahawakan ang Star of Venus. Kaya naman nakiusap ito kay Divina na kung maaari daw ay pwede niya ba daw mahawakan ulit ang Star of Venus. Sa una ay nagdududa pa sina Divina at ang grupo niya, ngunit sa pakiusap ni Tanggol ay ibinigay niya rin ito. Pakiramdam daw kasi ni Tanggol ay para siyang sinuswerte at iba ang pakiramdam kapag hawak niya ang Star of Venus. Sa madaling sabi ay napasa kamay na nga ulit ni Tanggol ang Star of Venus. Tumuloy ang kanilang grupo kasama sina Divina sa isang pasugalan kung saan sila naglaro noon. Sinabi na ito ni Tanggol ang plano dati kay Divina na papasukin daw nila ang mundo ng pasugalan. Sa pag-upo at pagsusugal ni Tanggol ay muli siyang tinanong kung ano ang gusto niyang laro. Sinabi nito sa kanila na Lucky 9 ang gusto niyang laruin. Pero nang tanungin na siya kung magkano ang pusta ni Tanggol, aba naman ay kanya nitong inilabas ang Star of Venus at sinabi na ipupusta niya daw ang diamante kapalit ng pasugalan nila. Ngunit sumabat si Divina at sinabihan si Tanggol na wala naman daw halaga ang pasugalan at wala pa sa kalahati ng halaga ng Star of Venus ito. Pero sinabi ni Tanggol sa kanila na wag daw silang mag-alala at desidido siya. Sinulsulan naman ng tagapamahala ng pasugalan ang kasabwat na sige daw at labanan niya daw itong si Tanggol. Subalit may paalala si Tanggol sa kanila. Sinabi niya na isang beses lang daw ang laro nila at bawal daw humirit. Kaya kung anuman daw ang kalalabasan ng kanilang laro doon sa Lucky 9 ay yun na ang magiging kapalaran nila. Samantala sa iba pang mga kapanapanabig na mga eksena, pagka-uwi ni Rigor ay kinompronta niya kaagad itong si Roda. Nilapitan niya at hinawakan sa liig. Sinabi niya kung bakit daw nilaglag nitong si Roda itong si Rigor at pati ang kanyang trabaho bilang pulis ay napahamak daw. Matatandaan na inamin ni Roda sa mga investigador noon ang katotohanan sa pangangaliwa ni Rigor na pulis. Pero sinabi ni Roda na wala daw siyang alam. Ngunit sa pagpanhik ni Santino sa bahay ay kanya nitong makikita ang pangyayari at aawatin ang ama mula sa pagkakahawak nito kay Roda. Tinanong niya si Rigor kung ano daw ba ang ginagawa ng ama dito kay Aling Roda. Sumagot naman si Rigor na wag daw itong makialam at mukhang namimihasa na daw itong si Santino. Hindi nagpatalo si Santino sa ama at sumagot at sumabat na mayabang na daw ang ama porket pulis ito pero baluktot naman daw kung mag-isip. Nagalit naman si Rigor sa anak at pinapaulit ang sinabi ni Santino sa kanya sabay tadyak niya rito sa tiyan. Napasigaw naman itong si Roda dahil sa nakitang pananakit muli ni Rigor sa anak. Eksakto naman na naroon na sa may labas ng bahay nila itong si Marites at naririnig ang kaguluhan sa loob ng kanilang bahay. Dali-dali siyang pumanhik at inawat si Rigor sa pananakit sa anak. Tinanong ni Marites kay Rigor kung ano daw ba ang ginagawa ni Rigor sa anak niya. Sinabi na lang ni Rigor na ba't di na lang daw tanungin ni Marites ang magaling niyang anak na si Santino, sabay sabing impyerno daw ang bahay nila sa dami ng gulo at problemang nangyayari. Mula naman doon sa bahay nila Marsing at Nita kung saan umuupa si Lena ay kanya nitong dinig na dinig at tanaw na tanaw mula sa bintana ang nangyayaring gulo sa bahay nila Rigor. Hindi pa siya nakontento at kumuha pa ng telescope para lang masulyapan ang nangyayari. At masaya siya sa kanyang nakikita ngayon sa bahay nila Rigor at Marites. Samantala nang dahil sa gulong nangyari sa pagitan ng mag-amang Rigor at Santino ay maglalakas na ng loob si Santino na lumapit sa grupo nila Edwin pagkat wala na siyang malalapitan at makakapitan pa. Dinala siya ng grupo nila Edwin sa mansyon ng mga Red Phoenix na winelcome pa siya rito.
Sa sobrang saya rito ay nag-inuman pa nga sila at sabay sabi kay Santino na kapag sumama daw siya sa grupo nila ay magbabago daw ang buhay nito at hindi siya magmumukhang kawawa at nag-iisa dahil may pamilya daw siya doon kung sasanib sa grupo nila Lucio at Red Phoenix. At sinang-ayunan naman ito ng leader ng Batang Tondo na sina Teban at Kidlat. At eto naman, may magbabalik sa lugar na pinanggalingan. Ang grupo lang naman nila Tanggol ay muling tatapak sa lugar kung saan sila lumaki at nakasakay pa ng pagkaganda-gandang mga sasakyan. Nagtaka nga ang mga tambay sa bukana ng kanilang lugar kung sino ang mga nakasakay dito sa mga mamahaling mga sasakyan. Nagulat sila nang si Tanggol ang sakay nito at ang gagara daw ng kanyang sasakyan. Nagpatuloy sa loob sina Tanggol at sinabing lahat daw ay magkakaroon ng ayuda at saka ng konting pera. Hindi rin naman nagpahuli ang grupo ni Tanggol at kanila ring tinulungan at biniyayaan ang kani-kanilang bawat pamilya. Mapapansin nga itong si Dagol na artista din nang abutan ito ng pera ay talaga namang sobrang saya nito, sabay sabi pang ang babait daw nila at iba kayo, anya pa sa grupo nila Tanggol. At syempre hindi magpapahuli itong si Oweng at bumanat rin sa kanyang kababatang si Pipay at inabutan din ito ng ayuda. Nakuha pa nga niyang tanungin ito kung pwede niya ba daw bisitahin sa bahay itong si Pipay. Pero sinabi nito kay Oweng na ipapaalam niya daw muna ito sa kanyang tatay na si Dagul nga na naririnig pala ang kanilang usapan. At sabay nag-ehem at inulit pa ang pag-ehem para bagang nagpaparinig sa tuwa. Nagulat at natakot naman si Oweng sa tatay ni Pipay at tumakbong nagtago sa likod ni Teng. Siyempre, nasa Quiapo na rin lang sila ay tumuloy na itong si Tanggol sa kanilang bahay. Sa harap pa lang ng bahay sa may papanhig na hagdan ay nakita at tinitigan na niya ang kanyang inang si Marites. Bitbit niya ang kanyang mga ayuda para sa pamilya. Inilagay niya ang mga dala sa mesa at kumuha ng pera sa bulsa at ibinigay sa kanyang ina. Sinabi ni Tanggol na may dala daw siya sa kanyang nanay at kay Santino na sige na daw ay tanggapin na ito ni Marites. Iniabot ni Tanggol ang pera at ipinilit sa ina. Pero imbes na matuwa ay nagalit pa si Marites at hinihagis sa mukha ni Tanggol ang mga pera, sabay tanong kung ano na naman daw ang kasamaan na ginawa ni Tanggol. Ngunit sumagot si Tanggol at sinabing pinaghirapan niya daw ang mga perang ibinigay sa ina. Sumabat naman si Marites at sinabi rito na akala ba daw ni Tanggol ay hindi pa niya alam nitong si Marites ang katotohanan at sinabing hindi daw siya naniniwala na pinaghirapan daw ito ni Tanggol. Sabay sampal, as in magkakasunod na sampal ang pinakawalan nito dito kay Tanggol, dala ng sobra nitong galit. Dahil nga sa akala niya ay nakuha na talagang kuhanin at dinala na sa masama nitong si Ramon ang anak na si Tanggol. Hindi pa nakontento si Marites at sinabi pa dito kay Tanggol na simula daw sa araw na yon ay kalimutan na niya daw na may ina pa siya pagkat itinatakwil na niya ito at kanya na itong ipinagtabuyan at pinalayas. Kaya naman sobrang dinibdib ito ng ating bidang si Tanggol. Sa salo-salo nilang magkakaibigan kasama ang kani-kanilang mga pamilya ay ibinuhos ni Tanggol ang kanyang nararamdaman. Sinabi nito na sa totoo lang daw ay naiinggit siya sa kanyang mga kaibigan dahil nararamdaman nila na mahal sila ng kanilang mga pamilya. Samantalang siya daw na kahit ano pa ang gawin niya ay wala pa rin siyang kwenta sa kanila. Na sana daw ay di na lang daw siya bumalik sa lugar na iyon. Kawawang Tanggol. Hay nako, marami pang mangyayari dito lang yan sa pambansang teleserye ng bayan. Kaabang-abang pakatutukan dito po sa ating YouTube channel, ang Kwentonaryo. Like and subscribe para po sa FPJ's Batang Quiapo. Salamat po sa panonood.